Ganito nangyari mga boss ha. Itong si VP Sara, so pinatawag nila diyan yung AMLAC. Merong isang kupal na pinuno ngayon ng AMLAC na si Inday Sara, nilabas niya yung mga bank transactions ni Inday Sara, which is sabi ng mga legal luminaries. Hindi, sabi ng mga ng mga mahuhusay na nag-aanalisa ng mga even mga lawyers na tanging ang korte lamang ang pwedeng mag-require ng ng mga bank documents. Hindi ka pwedeng maglabas ng walang court order. Even if may subpoena ang Congress, hindi po siya korte. Ang pwede lang po maglabas is kung sa kaso na ito, yung impeachment court, which is yung Senate. Dahil wala pa ito sa hearing proper or sa trial proper, hindi dapat nire-request ito. Merong halimbawa, meron SALN. Sa SALN, nakalagay merong property na ganito. Or merong property sila na wala doon sa SALN. Hindi nila dineclare. So ngayon, magkakaroon na ng agam-agam na ilan pa kaya sa mga properties nila yung hindi nila dineclare. So meron ka na ngayong duda. Dahil meron kang ebidensya na sa SALN niya hindi tugma doon sa mga actual na yaman niya, ayan na. Magsasampa ka ngayon ng kaso patungkol sa SALN. Sino ang dapat mag-request ng mga bank statement para mabigyan ng mapagtibay mo yung iyong haka-haka na talagang magnanakaw siya. May ebidensya ka naman, pero kailangan mo pa ng additional. At in order for you to tawag dito, ma-convince yung korte, magre-request ka ngayon sa korte na isubpina yung mga bank records nila. Ngayon, korte magre-request. Either i-reject niya or i-approve niya yung request. I-reject niya kung sasabihin ng korte na, hindi, irrelevant na yan. Ngayon kung may relevancy yan, i-grant ng korte. Tapos, doon pa lang pwedeng mag-request ng mga bank records. Tapos, doon pa lang pwede ang AMLAC maglabas ng mga ganitong klase na mga istoryahe. Yung problema, nandito pa lang sa trial proper, sa fishing expedition talaga ito. Lumabag na kagad sila sa batas dahil inilabas yung mga bank transactions ni Mans Carpio, which is not a government official, at saka ni Sara Duterte. Ito pa ang masaklap. Yung mga panahon na hindi pa impeachable official si Inday Sara, sinasama yung mga bank transactions niya noon. So anong relevance noon? Yung mga bank transactions. At ito pa, yung bank transactions na katarantaduhan nila, kahit na lumabas yung pera, pumasok yung pera, halimbawa, pinapaliwanag naman nila, pero paliwanag ko rin. Nagbayad ako sa Meralco through my mobile app ng 10,000 pesos na kuryente. Nagbayad ako. Ano na yun? Bank na yun? Records na yun. Halimbawa, naglagay ako ng pera sa bangko ko ng 10,000. Tapos yung 10,000 na yun, binayad ko sa Meralco. Ano na yun? Additional na yun. I-add mo, 20,000 na kagad yun. 20,000 na yun na bank transactions ko. Nagbayad ulit ako isa sa susunod na buwan. 10,000 ulit yung pinasok ko. Tapos, inilabas ko ulit. Magkano ng bank transactions ko? 40 na. So ngayon, ang gagawin nila, lahat ng mga bank transactions mo, pumasok, lumabas, i-compute nila yun. I-add nila yun. Either inbound or outbound, i-add nila yun. Merong pumasok sa bangko mo na 50 million. Tapos, ang laman ng bangko mo ngayon, 5,000. Ano na yun? Hindi, parang ano na yan. Kakaiba na yan. Meron kang transaksyon na mga ganito kalaki. May pumasok sa account mo na ganito kalaki. Inad-add nila lahat ng pumasok . Tapos, ang laman ng pera mo, 5,000 lang. Saan mo tinago? Ninakaw mo yan. Ganun na kalalabasan. So ngayon, kung lahat ng bank transactions ninyo, sa buong buhay ninyo na nagkaroon kayo ng bangko, maniwala kayo, sa AMLAC, kung magkano lahat yan pag inad nila, yun ang yun ang value mo. Ngayon, ipapaliwanag nila sa'yo. Ito lahat ng bank transactions mo from 2005 to 2026. 70 million.
70 million. Nagbayad ka ba ng buwis? Ha? Nagbabayad ka ba ng buwis? Ba't may 70 million ka? Gago. Ang inad-add nyo lahat ng transaksyon ko palabas at saka papasok eh. Tapos ngayon, hihingan nyo ako ng buwis. Dahil meron akong 2,000 lang yung laman ng bangko ko eh. 2,000 lang laman ng bangko mo? Pero meron kang ganitong transaksyon? Saan mo nilagay? Winidraw mo yan. Tinatago mo yan. Pucha, ganun na ang labanan ngayon. Patangahan na. Diyos ko po, maniwala kayo. Hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggagaling itong mga kabobohan ng mga mambabatas natin ngayon. Ay nako, kaya nga ito, sabi ko nga, pakinggan ninyo itong sinabi dito ni Bong Suntay para maintindihan ninyo kung ano. So yun na daw yung kanilang smoking gun, ha? Smoking gun na daw yan. Yan na daw makakapagdiin kay Inday Sara. Pinagtatawanan niya nga yan ng mga abogado ni Inday Sara. O ito ang sinasabi dyan ni Bong Suntay, ha? Pasok, Bong Suntay. May nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. An impeachable officer can only be impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So, sumobra tayo ng 14 years. But, Ayan, no? Oh. Dapat, ang iniimbestigahan natin, kasi impeachment ito, yung mga impeachable, nung impeachable pa siya. So, hindi dapat natin isinasama nung hindi pa siya impeachable. Oh, but anyway, sabi nga niya, okay lang din. I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to 2022 o to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula. Thank you very much. Actually, dapat 2022 to present, yun lang. 2022 to present because siya, impeachable siya ngayon lang, 2022. Hindi naman siya impeachable nung siya'y mayor eh. O, kung mayroon naman siyang mga maling paggamit ng pondo ng mayor siya, pwede namang inireklamo yun noon. Hindi ngayon. 'Di ba? Impeachment ang usapan ngayon eh. So dapat nung nung siya ay vice president na. Actually, yung mga sinisilip nga daw na na paggastos ng Department of Education, hindi daw yung saklaw ng impeachment dahil hindi naman impeachable official ang ang vice presidente. Ang DepEd secretary. Madam Chair, sa AMLAC, can you just walk us through the process of arriving at the covered transaction report? Paano ba yung proseso? How do we come up with yung covered transactions? Para po sa bangko, ang covered transaction po ay pag nag-transact po ng mahigit 500,000 sa isang araw, nire-report na po yun naman. So basta 500,000 or more yung transaction, automatic i-report sa AMLAC yan. Tama po. So does it Transaction. Is it paglabag ba sa batas yun? Hindi. Bawal na, masama na ba yun? Hindi. Pero nire-report. Oo, nire-report. But it doesn't mean may nagawa na akong kasalanan. does it mean that it's a suspicious transaction basta ni-report sa inyo? Hindi Not po. necessarily. Iba po yung suspicious transaction. Okay. Then how do we arrive at yung total amount? Kasi nakakalula yung amount. Pagka tinignan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba? Mali? Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung base lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Base sa record, hindi mo masasabi. Kasi malinaw eh. Meron akong 1,000 pumasok, inilabas ko rin. Magkano na yung total? 2,000 na. 2,000. So bukas, pinasok ko ulit yung 2,000, inilabas ko ulit, plus 4,000 na. So 6,000 na yun. And goes on, and go on, and go on, and so on, and so on, and so on. So cash flow, ibig bang sabihin nun, yung total cash flow na yun, yung total cash flow na yun, masasabi mo na naging laman yan ng account?
naging transaksyon yan ng account. Pero hindi yan naging laman ng account. Hindi yan naging laman ng account. Pwedeng sa 3 billion, baka 500 million lang yan. Yung naging laman ng account or baka nga 10 million lang yan eh. But sa dami ng mga transactions mo na ginawa mo sa bank account mo, lumaki na ng ganun. Tapos ang pinalalabas ngayon ng mga tarantadong mathematician, ng mga congressman, ng mga tanga, yung pagdidistinguish nga ng probable cause and yung pagdidistinguish ng probing question, yung probing questions and yung clarificatory question, hindi nila maintindihan eh. Kaya yung mathematics nila dito, palpak. Oh. So ngayon, ang sinasabi nila, may 3.5 billion na pumasok sa bangko nila. Asan to? Ninakaw nila. Pero malinaw dito na cash flow yun. O total transactions mo sa iyong bangko. Hindi po siya pumasok na pera sa bangko mo. Kasi sasabihin nila, may pumasok, may transaksyon na 3 billion. Bakit ang laman ng bangko niya 1 million lang? Ay, ang galing sa drug lord yan. Galing sa ganito yan. Wala na. Ginawa na nila to kay Man Scarpio eh. Ganito na yung ginawa nila kay Man Scarpio, kay CJ Corona. Yung si CJ Corona, ginawa na nila tong ganito eh. Yung mathematics na ganito, ginawa na nila eh. Kaya lang nung panahon kasi ni CJ Corona, mahina pa ang social media nun eh. So ang tao, most of them nanonood yung tao sa TV. Kung ano yung ilabas ng TV, yun ang pininiwalaan ng tao. Kung ano lumabas sa nailathala sa dyaryo, yun ang pininiwalaan ng tao. Ngayon, may social media na eh. Oo, pwede na tayong sumagot. Maka-counter na natin tong ginagawa nila. Itong baboy na to, April 14 lang umupo ito. Kaya siguro tinanggal yung pinalitan nito dahil yung pinalitan nito matagal nang sinasabi. Scammer yan si Trillanes. Hindi namin hindi namin isi-certify kung ano man yung hawak ni Trillanes na mga dokumento, hindi yan galing sa amin. O tapos biglang pinalitan nila ng biik. Ayan, paldong-paldo. O, ngayon, ginagamit nila. Maniwala kayo sa hindi. Pagka ito inilapit mo sa Supreme Court, itong ginagawa nila to, violations na naman ito. Tapos magro-rule na naman ng Supreme Court na you violated yung karapatang pantao ni Inday Sara. You violated this law. O, therefore, na yan? Contaminated yung na yan. Yung impeachment na yan. O magpapaawa na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, wala talaga. Kakampi nila ang Supreme Court. Labag kayo ng labag eh. Mga gunggong pala kayo eh. Hindi, pero ang pinag-uusapan natin dito, based dito sa ni-report kasi amount involved, 3,772 million. Ang tinatanong ko itong 3,772 million, this is a total amount ng lumabas, pumasok, ganun. Tama po, transaction. Kaya yung sinabi mo, total po ng transaction. Baka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yon. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yon. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi mo masabi. Pero Hindi pa pala masabi eh. Wala naman pala eh. Hindi pa naman pala. Bakit kung makapagsalita yung mga congressman, parang putang na, laki-laki. Can of worms yung nabuksan nila. maaaring ganun. Theoretically, posible po yun sinasabi. Oo. Now, I would also like to point out, kasi napansin ko, we started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. I just also like to put it on record that an impeachable officer can only be impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So sumobra tayo ng ng 14 years. But regardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtunan natin napansin actually from 2019 to present. 2022 to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. 2022 to present, hindi 2019. 2019, mayor pa siya niyan. Hindi siya impeachable official. So 2022 to present. So dapat, kung meron man bank transactions na sinisilip dito, 3 years lang yung bank transactions. Mataki mo hanggang 2005. So, basically, the reason why nilagay nila 2005, kasi para ma-blow up nila to billions yung pera. Para maipakita nila na billions yung pera na pumasok sa kanilang account. Well, in fact, kung titingnan mo from 2022 to 2026, kung magkano lang yung laman ng bangko nila at yung inilaki nung bangko nila noong mga panahon na yun, itong mga cash flow,
Wala yan. Makikita mo yan eh. Doon eh, kung inbound and outbound, makikita mo total na transactions mo. But it doesn't necessarily mean na itong total transaction mo ay naging laman ng bangko mo. Sinasabi rin naman niya na opo, hindi, ano yan, hindi ko masasabi sa ngayon. O pwedeng pumasok, yung account na yan, pwedeng hindi. O, pero malamang sa malamang hindi, inamin niya eh. May pinasok akong 100. O, nilabas ko 100. O, meron na akong 200 na transaction, na total transaction. Na pag tinignan mo yung bangko ko, walang laman. O kasi, yung 200, pumasok at lumabas. So, technically, write-off. Pag tinignan mo, nasan yung 200? Gago. Pumasok ka, tsaka lumabas, ba't hinahanap mo? Now, babalikan ko, nung 2022, wala na yung sinulatan ko. Nung 2022, may pumasok sa account niya. Well, yung na-flag ng AMLA, nung 2022, which was the time she was Vice President, 41 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. O, lumabas-pasok. Lumabas-pasok. So, lumabas-pasok. So, pwedeng ang pumasok lang dyan, 1,000, lumabas. Tapos, 1,000, lumabas. Paulit-ulit. Umabot ng ganyan. O, ibig ba sabihin nun, meron na siyang ganung kalaking pera? Diyan? Hindi. Maaring kalahati lang dyan, yung pumasok. Yung kalahati, lumabas. O maaring isang transaction, o may pinasok siyang 20 million, nilabas din niya yung 20 million, o dahil binayad niya ng something, o pwedeng kumita yung negosyo nila, pinasok nila diyan, tapos sweldo nila sa mga tao. So, bang transactions na naman yun? Di ba? O paano yun? So, magiging total na naman, iti-total na naman nila yun, kung magkano yung mga pinagpapasweldo nila sa mga tao, total na naman yun. Yun sinasabi nilang unexplained na mga pera. Kasi may pumasok, pero pag tiningnan mo, ganito lang yung pera nila. Putang ina niyan, katarantaduhan. Nung 2023, 4.7 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2024, 13.4 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2025, 1 million na lang ang lumabas-pasok sa account. Tama ba? Based on sa Based report. on I just want to yeah. be clarified para lahat tayo clarified dito sa mga numero na ito. Based on records, tama po. Oo. So based from 2022, siguro ang lumabas-pasok sa account niya 45, 58, 59, mga 60 million in the past from 2022 to 20. So, sa loob ng 3 taon, 60 million yung lumabas at pumasok. Lumabas total ng transactions nila sa loob ng 3 taon. Utangin na yan. Sabi ko nga sa'yo eh. Yung relos lang ni Abante, 30 million eh. Saan galing yun? Yung Escalade niya, 10 million, 15 million yun eh. Kasi bulletproof, saan galing yun? Yung Mercedes-Benz, yung Porsche niya, ilang milyon yun? Saan galing yun? O bakit hindi natin tinitingnan yun? Tapos yung kay Inday Sara, accumulated total transactions yung pinag-uusapan. Hindi siya pumasok na pera directly, yung total na yun. Tapos inisilip nila, tangin na pagdating nyo talaga sa korte, patay kayo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay